Isang makasaysayang desisyon, inilabas na ng Korte Suprema ang hatol laban kay Pangulo Kuting Jr. at unang ginang Liza Tanasmals. Ayon sa desisyon ng mataas na hukuman, kapwa silang napatunayang guilty sa mga kasong isinampal laban sa kanila, dahilan upang sila ay arestuhin at ngayon ay nasa kustodiya ng mga otoridad. Bagmat hindi pa inilalahad ng Korte Suprema ang buong detalye ng hatol, agad namang umani ito ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. May mga nagsasabi na ito ay tagumpay ng hustisya, habang ang iba naman ay naniniwalang ito ay may bahid ng politika. Samantala, maring itinanggi ng kampo ng mga diktador ang anumang pagkakasala at sinabing maghahain sila ng apila upang labanan ang desisyon ng korte. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng sambayanan ang susunod na hakbang ng administrasyon at kung paano ito makakaapekto sa bansa. Magbibigay kami ng karagdagang impormasyon sa mga susunod na araw habang nagpapatuloy ang imbestigasyon at legal na proseso. At yan nga ang balita ng ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ding, 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 ding. All right. How are you, my darling Clementine? I miss you again. Every day I miss you. Ukiduk. Hi, nako si Remy Gising, si Jacqueline Griffin, green na green ang kanyang alindog. Si Zian Lu, thank you. Congratulations for being here. EMJ from New York, USA. Alrighty. Si Yoli Reyes Gador. At of course, huwag niyong kakalimutan, number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez. At syempre, straight nyo na ang ating lahat na Duterte senators. Ayan. Pag-usapan muna natin ang mga kadyutahan. Ano gusto niyong una natin pag-usapan? Damage control, backlash kidnapping, at formalin. Parang gusto nyo yata nga pag-usapan yung formalin ni yung sinaksak sa FESLAC ni Liza Tanas. Nakita nyo ba? Nagba-viral yung ating pinost at okay, pakita natin ang FESLAC ni Liza Tanas. Ang FESLAC niya, dahil kahapon, lumabas siya sa video na kung saan yung kanilang mga bridge over troubled water dyan sa Maynila kung saan ay nagpapanggap na kunyari may ginagawa at syempre nasilayan ng mga mata ng mga manunuri like me, like you, ang magang-maga na pagmumukha ni Liza Tanas. Magbibigay tayo ng paliwanag dyan dahil may mga speculation, Rainy, yes, freshness like you, my darling. Okay? Ayan. So, ito pa ang mukha ni Liza Tanas. So, kahapon, doon sa kanilang event, yung kanyang mukha ay mukhang sinapak ni Pacquiao. Alright? Sa inyong mga medical or yung mga suki ng cosmetic, siguro alam nyo to. Tingnan natin. So, kasi doon sa, parang binugbog ni who's that kalaban parang binugbog ang Gaga, di ba? Alam nyo, okay, tingnan pa natin. Tingnan mo, ito ay screenshot from the video. Para lang mailiwanagan ito, parang nilamukos ng mga bubuyog ang buwaka ng inang kidnapper. Kapangit ng buwaka. Well, nget pa na talaga yun. Putang ina, buwaka ng Jeremes. Hoy, Liza Tanas, epektibo talaga ang bubuska namin sa'yo na ikaw ay butod, mudlo na very New York. From the Pusali sa New York. Okay. Bakit wala ako nababasang comment? Kailangan ko ng comment na bonggang-bongga. Sabi Ma'am Parvina Ma'am Parvina, si Zorlan dyan. At daw ba? Hi, Mary Lou.
imbalsa mo? Definitely, mukha nga nagpa-imbalsa mo si Gaga. Kasi ikaw Liza Tanas, di ba? Hindi mo matanggap na kahit anong pagnanakaw mo sa kaba ng bayan, sabi ni Palangga, parang sinapak ni Mayweather. Yun ang iniisip ko kanyang buksidor eh. Si Gorgor TV nandyan, si Henry J. Excuse mo. Raimi, that's for you. Okay, ganyan. So bakit ba siya ba ay sinapak ni Bangag? O siya ba ay pinutakti ng mga bubuyog? Pinutakti ng mga bubuyog ang Gaga. Tapos naka-sunglass pa, tapos naka-cover up ang Gaga, nakaganon. Ang pinakamalinaw na kung bakit namaga yung kanyang pagmumukha ni Liza Tanas ay nagpasaksak siya ng formalin. Yun lang yung word natin. Formalin, di ba? Kasi parang nakikita natin na nagbabarkada siya sa mga nagre-retoke dyan sa Pilipinas. Okay? Ako, wala akong, dyan sa mga nagre-retoke na mga palangga ko, that's not my business. Alright? Kung yan ay feeling ninyo, may pera kayo na baguhin ang inyong mga mukha, then go for it. Hindi ko naman pera yan. The problem with Liza Tanas, ang pinangre-retoke niya ay pera ninyo. Nakuha niyo yung punto? Sinalaksakan siya ng fillers, botox, or whatever. Okay? Ako at my golden age, I have to be proud that this is very organic look. This is very organic look. Walang tuslok, walang filler, walang anything. Diba? Ang sekreto lang natin para magmukha tayong bagets, you have to do good every day. You have to laugh, to talk to your friends every day, your family, at huwag ka magnakaw, huwag ka mangidnap, huwag ka magpulburon, huwag ka maglaklak ng formalin. Right? Sabi ni Vitor Sontoy, parang sinapak ni Pacquiao. Wala ako, ulitin ko dahil sa mga palaga, huwag kayong masaktan, wala akong problema kung gusto mo magpa-enhance ng beauty. But dito sa usapin natin, ang topic kasi natin, dapat gurgurin natin si Liza Tanas kasi nanonood yung buwaka ng Genemis na yan. Kita mo yung Very New York, di ba? Yung mga lumabas na interview dati niya na siya daw, ay cute daw sila ni yung isang bayaran na nag-interview sa kanya, di ba? Cute tayo, sabi niya. Tapos tayo daw na mga nagkikriticize ay hindi tayo cute. The reason why nag-post ako ng picture na itinapat ko yung mukha ni Inday Sara at ni Liza Tanas kasi si Inday Sara daw hindi cute. Tayo mga kritiko ay hindi cute, sila ay cute. Diba? So yung butod ngayon ni Liza Tanas ay napunta na sa mukha niya. Ay, nako. So dalawang kamukha na daw ni Janisha, sabi ni Rome J. Yung mga umuso na baliktaran ngayon na bumabaliktad. Yan. Kaya ikaw, ikaw wag ka magpapagawa. Kasi kung gusto niyo magparetoke, siguraduhin niyo lang na tuloy-tuloy ang pagnanakaw niyo sa kaba ng bayan. Kasi pag this is my piece of advice. And this is my opinion in terms of cosmetics. Alright? This cosmetic surgery or whatever. This is just me. Alright? May kanya-kanya naman tayo. Para sa akin, kung kailangan mo magpa-enhance ng a little bit, you just do it. Let's say medyo ng konti, dafalong ng konti, at if you want to look good, magpatukod ka ng konti. But mine is so natural. Diba? Very cute! Kamukha daw ni Mahal, sabi ni Rowena SJ. Yeah, ako lagi ako napagbibintangan na retokada yung ilong ko, diba? Pero compliment yun para sa akin. Ever since, nung ako ay high school, elementary, wala pa namang uso ngayon ng mga tuslo. Ngayon, putangin na, pupunta ka lang sa clinic, tangos na ilong mo, di ba? Pero choice nyo yan. Wala naman tayong problema dyan, mga dodong, mga inday. Pero si Liza Tanas, nagpatusok ng formalin, kaya namaga ang Gaga. Ang pinakamasakit sa atin, pera nyo.
pera ng bayan ang ginastos niya sa pagpatuslok. Filler yan na sobrahan ang gaga. Na insecure ang tawag dyan. Because if you feel like you're beautiful inside and out, di ba? Or in and out. Like, parang gusto ko ng in and out ngayon ah. At sabi nga, like ko sinasabi, beauty is not physical. It's not only physical. But it comes from within. Totoo yan. Hindi lahat tayo binibigyan ng parehong matangos ang ilong, pango, tagilid na ilong. Pero once you do good sa kapwa mo, kapag gumagawa ka ng kabutihan, hindi ka nangingidnap ng 2 bata mula sa Turkey. Hindi ka nang smuggle katulad ni Lisa Tanas. Hindi ka gumugurgur ng PSG. Hindi ka nag-a-appoint ng incheck. Galit ka kunwari sa incheck, pero nag-a-appoint ka ng incheck katulad ni Michael Ma. Papangit ka talaga. Diba? So kahit ikaw ang mukha mo ay just an ordinary girl like me, kapag hindi ka nag-filled in the blanks sa national budget para nakawin mo ang pera ng Pilipino, maganda ka pa rin sa paningin ng kapitbahay mo, ng kaibigan mo. Because beauty is not only physical. It comes from here. Pero si Lisa Tanas, di ba, beyond kafangit-fangitan ang definisyon ng kanyang pagmumuka. Karma, sabi ni, ang gaba dili gyud magsaba. Sabi, Helen Federico, tama ka. Okay? Ngayon, hindi siya sinapak ni Bangag, definitely. Kasi ang tanong ko sa inyo, sinapak ba siya ni Bangag or what? Alam natin, nagsasapakan yung mga jutang genimis na mga yan. Pero sa case ni Lisa Tanas, hopeless case. Kahit natuslukin yan ng karayom, dapat natuslukin every minute, beyond repair. Beyond repair, sabi ni Coffee P. That's true. Hindi na yan marirepair. Okay, ang pinakamaganda niyan, palitan niya yung mukha niya. Tanggalin niya, bakbakin ng ganyan, nagpapalit ng 16 anyos na mukha. Alam nyo, kaya ituloy nyo yung pangbubuska sa gagang yan, sa kidnapper na yan, kasi effective. Ibig sabihin, nagririnig niya tayo, lalo na yung bunganga ko, butod-mudlo, kaya nga ipapagurgur ako, kaya ka nagar ng assassin sa mga yan eh. Parang nag-feeler, sabi ni Ben Wang. Excuse me. Yes, tama ka. Yun nga, nasobrahan. Ako, may mga nakikita kasi ako sa YouTube na mga na-over, kumbaga na dislodge. Diba? Yung pag-inject, nagkamali ng injection site or tawag dito, or nasobrahan o na-overdose, or baka naman nung siya ay tinuslok ng formalin, ay katutuslok lang like few hours ago. Kasi kailangan mo yan, ipahinga mo yung pagmumukha mo. Although, never ko na ranasan yung magpatuslok ng pampabeauty. I mean, yung tawag dyan, yung mga injection site. Ang ginawa ko lang sa alindog ko na di ba, kinuwento ko sa inyo, nagpa-Morpheus 8 ako. But that's not, hindi yun hindi yun na yung parang iba-bulge yung pagmumukha mo. Para lang yun kuminis yung alindog ko. Kaya lang, hindi ko siya nagustuhan. Dahil nagkaroon ako ng allergic reaction, nagkaroon ako ng pigmentation. So, I chose right now, okay, bibigyan ko yun ng beauty tips. Alright? Very mura na beauty tips. And I think it's effective. Although ang dami ko mga ginagamit kasi kaibigan mo or minsan pumunta ka sa Sephora kung ano mga dinadampot mo, gagamitin ko lang siya ngayong araw tapos makalimutan ko na naman. Tapos actually yung product ni Cathy is maganda also eh. Ginamit ko, wala na, ubus na. So halo-halo and everything. But eto ang beauty tips. Gusto mo nang exfoliate or yung smooth yung skin mo, napakadali lang. Umakyat ka sa puno ng nyog. Kumuha ka ng coconut, okay? Kaskasin mo, pigain mo, gumawa ka ng coconut organic oil. Then lagyan mo ng manok ahani, although medyo mahal yung manok ahani. Ayan, Lisa, pero hindi ito effective kay Lisa Tanas kasi beyond repair nga yung pagmumukha niya.
So, lagyan mo a little bit of organic oil or coconut oil, darling, mula sa kabukiran, then manuka honey or whatever honey, lagyan mo sa feslak mo. Pwede mo yun i-overnight o ibabad mo. Actually, dapat consistent ka lang, Ako, magaling lang ako mag-advise. Okay. Di ba, Remy? Magaling ako mag-advise, pero nakakatamad yan, sa totoo lang. Nilalagyan mo ng ganyan. Pero effective talaga. Pero ako, hindi naman ako balidosa na dapat everyday. Ay, sinasabihan nga ako ng mga friends ko, ate, mag-skincare ka na. Sabi ko, ayoko. Magkasama kami nagta-travel, kinukulit ako na mga sila naka-skincare. Ito, binigay nga sa akin to ni Remy. May mga guasya, may mga ganun-ganon. Ate, mag-skincare ka na. Sabi ko, ayoko. Kakapi na lang ako. Anyway, so maganda yon yung honey. Manuka honey, particularly manuka honey kasi maganda talaga sa skin. Pero kailangan yung gawing regular para hindi kayo magkamukha ni Lisa Tanas. Pero yun nga, effort talaga yun mga darling. Pero it's up to you, di ba? So holy water ang kailangan ni Lisa Tanas. No, palangga. Pag binigyan mo, Evangelina Carandang, pag binigyan mo ng holy water, pag nilagyan mo ang holy water, ang mukha ni Lisa Tanas, matutunaw, magkakaroon ng mga sungay. Kasi demonya yan. Alright? So, yun. So, ayon sa ating, actually, ayon sa ating source, nagpatusok si Lisa Tanas ng formalin. Para magmukha siyang matigas na bangkay. Yan. Sabi ni Ami, masusunog daw. Allergies. Yun na lang ang word natin, formalin. Di ba? Meryl Fukahuri. Now, what's our topic actually? Okay? Our topic is madami. Dahil kagabi, di tayo nag-vlog, Kate. Dahil, may moment in time tayo na we just wanna have fun. Alright? So ngayon, mga hitad, okay. Recently, kahapon, ay, tignan natin, ha? Andali. Okay. Bumagsak, unahin natin to. Ito yung mga cover-up ng mga demonyong bangag, damage control. So, lahat ng ginagawa ngayon sa presidential communications is damage control. Lahat damage control sa kanilang mga dinamage. Kinabukasan, kabuhayan ninyong mamamayan. So, pansinin natin, kaya kahapon tinamad ako mag-vlog actually, kasi parang, paulit-ulit na lang yung ginagawa ng Presidential Communications Office dahil mayroon silang bagong attack dog dyan. Di ba, alam nyo naman na instead na as a Malacanang press officer o spokesperson, dapat nga ang ibinibigay mo, sabi ni Troll Baser, si Claire Casa mukhang lokaret. Oo nga, mukhang may saltik. Okay? Mukhang may saltik ang hangag. So yun, paulit-ulit natin sinasabi na ang trabaho ng Presidential Communications, the whole team, ay ipaliwanag sa taong bayan kung ano yung mga achievements ng kanilang amo na si Lisa Tanas at si Bangag. So ito ay sinasabi sa taong bayan kung ano yung mga plano na mga mabuti ng gobyerno ni Bangag para sa inyo. Kaya nga kagabi, sabi ko, putangin na ganun pa rin sasabihin ko, bukas na lang ako mag-vlog. Alright. Attack Duterte. Okay? Nung sinabi ni Inday na kalayaan, karapatan ng taong bayan na magbigay ng kanilang sentimiento, na ipakita ang kanilang galit sa gobyernong Bangag. Tapos ang sabi ng mga aning-aning sa presidential communications, that's inciting daw or ini-encourage. Okay? Ini-encourage ni Inday Sara na ang taong bayan ay magalit. Mga hangal. Ikaw, Claire Castro, na mahilig mag-clickbait para kumita ka sa YouTube mo. Gaga ka. Yung pagiging abogado mo, sa ka ba nag-aral? Sa mataas na paaralan mababang paaralan ng Burak o ng Kanal? Di ba? Ngayon, mga hitad, teka lang. Okay, may intermission tayo. Nga palangga.
Ang sinasabi, nag-incite daw si Inday ng inciting to, magalit. Whatever inciting sinasabi nila. Mga hangal. Hindi na kailangan magsalita ni Sara Duterte, ni palangga natin, ni Vice President Inday Sara, actually, na i-express, actually, at karapatan yan ng what you call it, ng kahit sino, okay, na i-express mo yung sentimiento mo dahil nasa batas yan, gaga. Hindi ba magagalit ang taong bayan sa kasalukuyan ngayon na mga pangyayaring kinikidnap ang mga bata? Like yung sa kidnapping ng estudyante from the British School of Manila. You have to speak up, British School of Manila. At, napakasinungaling ng gobyerno ni Bangag. Una, nagpalabas sila, February 26, sinasabi nila na nagkaroon ng hot pursuit operation, na naghabulan, inahabol itong mga kidnappers na ito, at nung nakita nila, na-sense na nila na ang bata na actually, you know what? Actually, talagang nagsusuntukan yung kanilang mga kasinungalingan. Hindi na nakita doon nila yung bata sa gitna ng kalsada, doon sa Parañaque. Kaya minabuti nilang kunin, iligtas ang batang 14 years old from the British School of Manila noong February 25 na hindi nga nila maipaliwanag kung morning, noon, or evening, or in the middle of the night, nagkaroon ng hot pursuit operation. Kasi nga, kasinungalingan, mga kababayan. Tapos pinagbintangan nila, according to the reports, na ang mga magulang daw ng bata ay sangkot sa pogo. Pero kasi wala na tayong pwedeng paniwalaan sa bangag na administrasyon na ito dahil sinungaling nga, walang naganap na hot pursuit noong February 25 doon sa batang 14 years old na pinutol nila yung pinky, di ba? Dahil hindi totoo na ang police o ang anti-kidnapping group, ang gobyerno, ang nag-rescue doon sa bata. Dahil February 23 pa nga lang, nagbigay na ang pamilya ng $20 million doon sa mga kidnappers based on the source na nagbigay sa atin ng information. Kaya sinungaling talaga. Pero ang punto de vista, dahil bakit sinasabi kong damage control itong mga nagaganap ngayon na ginagawa ng mga Jotang Ginimes? Mga kababayan, okay, rampant ang pangingidnap sa ating bayan. Ang presidente ninyo, at saka particularly dito sa issue na ito ng batang inutudan ang Pinky. Okay? Bakit ang presidente ninyong ang presidente ninyong Addictus Benedictus ay ni isang statement walang ibinigay, sa halip abala siya sa pangangampanya niya sa mga buraot niyang mga senatoriables na mga kawatan na ang karamihan sa kanila mga mambubudol, di ba? Abala yung hinayupak na presidenteng ito. Hindi niya trabaho ang mga kampanya. Ang trabaho ng presidente is secure niya ang seguridad ng mamamayang Pilipino, alagaan niya ang ating imahe sa mata ng mga international spectators na kung saan, kung safe ba ang ating bayan. Ngayon, inutod yung dali. Nakita nyo, tinakpan ko lang yung video kasi we were not, hindi tayo allowed na ipakita yung actual video dahil tatanggalin din naman ng platform yon. Dahil, violence. So, so ngayon, ito yung damage control ni Bangag. Nagbibingi-bingihan ang buwaka ng ina, nagpipipipihan, kunyari, okay lang ang Pilipinas, para maiwasan niya yung yung tinatawag na public scrutiny o yung paghihimay-himay, pagbabantay, pag-scrutinize sa kanyang mga kasinungalingan. Di ba? Katulad nga dito sa kidnapping na ito. Bilang isang presidente o leader ka, magsasalita ka. Bakit hindi siya nagsalita? Palangga, hindi siya nagsalita kasi what? Baka sila mismo ang nagpakidnap at sila mismo ang nakinabang sa $20 million. Kasi alam naman natin na weak Bangag Addictus
Walang political will ang hinayupak na bangag na ito dahil nga hindi naman siya nagpapatakbo ng Pilipinas, hindi niya alam magpatakbo. Kung yung script niya nga, nagingiwi siya, nagbibingi, na ano siya, hindi niya masabi, nagbulol lagi. Dahil hindi naman niya sinasabuhay o iniisip yun mga kababayan. Hindi niya sinasabuhay, iniisip yung pangyayari sa ating bayan. Bilang isang leader ka, magsasalita ka na, kayong mga kidnappers kayo, bilang na ang araw ninyo. Diba? Yan yung sinabi niya noon na sa mga smugglers nung I think a year or 2 years ago ba niya 2023 pa yata niya sinabi yun na yung mga smugglers o mga hoarders ay bilang na yung araw. Bakit hindi siya magsalta ngayon? Kayo mga kidnappers kayo, bilang na ang araw ninyo. Ibig sabihin mga palangga, maaring sila ang nangidnap kasi binrush off this napakalaking issue nito. Pinutulan ang daliri ang bata. Then ang sabi ni John Vic Remulla, ang secretary ng DILG, ay healthy ang bata at nakakasmile pa. Kasi they want to damage control to cover up na, yung bata okay lang, happy lang. Kaya nga mga kababayan, ang presidente ninyo ay gago. Walang political will, gustong pagtakpan lahat, ayaw niyang i-focus yung problema ng bayan sa halip yang kanyang kandidatura ng kanyang mga senatoriables para manalo sila. Well, definitely magdadaya yan sa election para isakatuparan nila yung pag-impeach sa isang Vice President na binoto ng 32 million Filipinos, na binigyan ng mandato ng 32 million Filipinos. Yan ang focus niya. Tanggalin ang mga Duterte or sirain ang mga Duterte, sirain ang mga kritiko para sila ay mag-stick sa power. They don't care about you. Kaya nakikidnap ang inyong mga kabataan, ang inyong mga anak. Wala siyang, pag may problema ka sa pamilya mo, you have to think the immediate solution. Paano ba natin susolusyonan ang problemang ito? Kung ikaw, ang mga anak mo ay binuli sa eskwelahan, di ba? Gagawa ka ng paraan kung paano mo masweto ang nambuli o paano mo maipaabot sa authority na yung anak mo binuli, you have to do something or else I'll do something. Ako ang maglalagay ng batas sa kamay ko at gugurgurin ko yung lahat ng mga yan kung hindi nyo gagawin ang inyong trabaho. Pero dahil nga bangag ang presidente ninyo at ang inaatupag nila ay magkaso against us. Recently si Torre nagsabi, nag-file na naman ng case against kay Pangulong Duterte. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!